Praise God, yung mga tao po dyan. Magandang gabi po. Hello. Hiniram po namin muli ang inyong mga tenga. May libre po kami babasahin. Wala pong bayad, wala pong sobre. Kahit busy po kayo sa pagkain, yung tenga niyo po ay makinig. Kasi mahalaga po ang good news. Napakahalaga po na maibahagi. May libre kami babasahin, anak. Ayun ang may libre yung babasahin. Jesus love you. Ayan, napakahalaga lang po na ibahagi ang mabuting balita. Sabi doon, kung saan maraming tao, ibahagi ang good news dahil ang mabuting balita ang magsasalba sa inyo. Ang mabuting balita, yun ang utos ng Panginoon na ibahagi ang mabuting balita. Good news. Ano yung good news? Ang ibabahagi ay si Jesus Christ. Kapag may nagbahagi na hindi si Jesus Christ, sumpain. So sa panahon ngayon, kailangan ibahagi yung mabuting balita. Libre po yung babasahin mga ate kuya. Wala pong bayad, walang libre. Alam niyo po ba yung mga taong inire-reject yung mga babasahin tungkol kay Jesus ay hindi sa Diyos? The Bible said, nasa John 8:47, yung mga tao na patuloy na i-reject si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, pati yung mga babasahin na galing sa Biblia, iniilingan, nire-reject, sila po ay hindi sa Diyos. Pero salamat sa mga tumatanggap, pagpapalain ng Diyos sa mga tumatanggap, maniwala po kayo. Pero yung nagre-reject, ang Diyos na po ang hahatol. Sabi po doon sa henerasyon natin, baka maraming tao hindi kilala si Jesus Christ. Sino si Jesus Christ? Mga kabataan, kilala niyo si Jesus Christ? Yes. Sino si Jesus Christ? Christian na kayo mga anak? Born again na kayo? Pag born again na, okay na. Nandito kami sa mga hindi pa born again. Kasi yun ang utos ng Diyos. Sa John 3:3, you must be born again to see the kingdom of God. So yung salita ng Diyos sa mga hindi paligtas para maligtas. Kaya po kami namimigay ng mga libreng babasahin para naman kayo mabahaginan ng kaligtasan. Kasi yung kaligtasan ay para sa lahat. Salvation is for everyone. Para po sa lahat ng kaligtasan. Kasi ito'y binayaran na ng Panginoon sa cross ng Calvary. Kung kayo mga born again Christian na, praise God. Pero nandito ang Panginoon para doon sa may mga sakit. Kasi lahat tayo may sakit. Ano ang sakit natin? Ang ate kuya, sino makakahulit? Kakahula ng sakit ng tao. Ano ang sakit ng tao? Virus na hindi kayang linisin ng tubig. Walang makakalinis sa virus na mayroon tayo. Ano po yung virus na yung kasalanan? Roma 3:23, lahat tayo makasalanan. At yung kasalanan yun, ang nagseseparate sa atin sa Panginoon. Kaya po, pinapangaral ang mabuting balita. Kaya po kami namimigay. Kasi may pag-ibig pa, may grace pa, may biyaya pa, may kaligtasan pang offer sa bawat isa. Kaya po yung mga tatanggap ng babasahin, salamat. Pero kung yung i-reject nyo, yung mga babasahin na yan, kayo na ang naghanap ng kahahantungan nyo pagdating ng panahon. Salvation is for all. At wala pong pupunta sa langit kundi sa pangalan lamang ni Jesucristo. Pangalan lamang ni Jesucristo ang magliligtas, wala pong iba, maniwala po kayo. At kung kayo nagbabasa ng Biblia, alam niyo yung sinasabi ko, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only beloved Son, that whoever believes on Him will not perish but have eternal life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ino-offer ni Jesus Christ yung buhay niya para sa iyo at sa akin. Ganon ka kamahal ng Diyos, kaya hinahanap ka right now. It's time to come back to Jesus Christ because He loves you so much. He loves you so much. Mahal na mahal ka ng Diyos, ate kuya. Kahit hindi mo pinapansin si Jesus Christ,
Mahal na mahal ka niya. Naghihintay ang Panginoon sa iyo para manumbalik ka, para maging anak ka ng Diyos. Hindi lahat ng tumatawag ng Diyos, hindi lahat ng tao sa mundo, lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang magiging anak ng Diyos, yung mga taong magsisi, manampalataya, kilalanin si Jesus bilang Diyos, tagapagligtas. Sa John 1:12, bibigyan niya ng pagkakataon na maging anak ng Diyos. Wow! That is the God promise to you and me. Pero kung tatanggihan nyo, ire-reject nyo ang promise ng God, wala na kaming magagawa. Kami lamang ay tagapagsalita. Ako, hindi ko kayo maliligtas. Pero itong Jesus Christ na namatay sa cross, siya yung magdadala sa iyo sa kalangitan o sa impyerno kapag pinili mo si Satanas o in-reject mo si Jesus Christ. Yun po yung katotohanan. Hindi lahat ng tumatawag ng Diyos ko ay pupunta sa langit. Yun lamang mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya po maliban na tayo sumunod, ipamuhay ang salita ng Diyos, hindi po natin mararanasan ang buhay na walang hanggan. Napakadaming tao. Sunday nga pala ngayon. Tandaan po natin, ang tao hindi nabubuhay sa pagkain lamang, kundi sa salita ng Diyos na galing sa bibig ng Panginoon. Ang tao ay hindi nabubuhay sa pagkain. Kumakain tayo 3 times a day. Ang tanong, yung mga kaluluwa nyo ba pinapakain nyo ang salita ng Diyos? Nagbabasa ba kayo ng Biblia 3 times a day para mabuhay ang inyong kaluluwa? O kayo po ang sasagot niyan? Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Nagsisimba po ba tayo? Nagagawa po ba natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Kilala natin si Jesus sa bibig lamang, pero yung puso mo ay malayo. Sabi doon, tawag ng tawag Jesus, Jesus, pero sa nguso, yung puso malayo. Kaya po yung pinapangaral namin ay pag-ibig ng Diyos. Binibigyan pa po tayo ng pagkakataon para tayo ay makasumpong ng kaligtasan. May libre pong babasahin dyan. Libre, Jesus love you. Jesus died for you. Jesus will save you. Jesus will comfort you. He is the Alpha and Omega, the first and the last, the beginning and the end. Jesus Christ is coming. Magkakaroon ng rapture, mawawala ang mga mananampalataya. Are you ready for the coming of the Lord? The Bible said, kung kayo nanood ng Left Behind, ganyan po ang mangyayari. Sa movie na Left Behind, mawawala ang mananampalataya at magkakagulo ang mundo. Kaya wake up before it's too late. Prepare your heart. Prepare before it's too late, habang nakakarinig pa ng salita ng Diyos. Kasi pag wala na, magugutom man kayo. Magugutom kayo sa salita ng Diyos, pero wala na kayong maririnig. Hahanapin nyo ang salita ng Diyos, pero huli na. Kaya it's now is the day of your salvation. Repent and be born again to see the kingdom of God while we have time. Time is running. Satan is a liar. Mamamatay tao si Satan. The Bible said, John 10:10. Alam niyo trabaho ni Satanas? I-rebel ko sa inyo, mamamatay tao. Tama, ang daming namamatay. Namatay, walang Kristo, diretso sa impyerno. Ang daming nagwawasak ng pamilya, ng buhay. Magnanakaw, trabaho ni Satanas. Magnanakaw. Ang trabaho ni Satanas, guluhin ang pamilya. Ilayo ka kay Jesus Christ, ilayin ka sa impyerno. Pero ang trabaho ni Jesus Christ, mahalin ka, patawarin ka, iligtas ka. Maligtas ang buhay mo, ang kaluluwa mo. Pero anong ginagawa natin? Ignore lang tayo, ignore kay Jesus, ignore. Pero lahat po ng tao magsisisi pagdating ng panahon, huli na. Because the Bible said, napakadaming panahon na, wala na, 100,000. Wala nang ginawa ang Panginoon magpadala ng mga ngaral sa mga eskinita, sa mga mahirap, sa train, sa jeep, sa bus, sa aeroplano. Lahat pinadala na, lahat ginawa ng Diyos para ikaw ay maligtas. Dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi mo ba nakikita yon, mahal ka ng Diyos? Kasi siya ay nagbigay ng hininga sa'yo. Kung tayo, kaya po tayo mahininga, kasi yung breath of life galing kay Lord, ha? Nagpapasalamat po ba tayo pag nagigising tayo? Sa umaga, Lord, salamat buhay pa ako. Ang daming namamatay. Ang daming tumutumba. Ang daming tao ngayon, batang matanda, namamatay.
Hindi ba kayo naalarma? Ang daming excess debt na namatay noong nakalipas na taon. Kulang-kulang na 300,000. Bakit namatay ang mga taong ito? Bakit may excess debt? Anong nangyari? Wake up, research. Huwag tayong maging mangmang. Open your eyes, open your ears to see ang nangyayari sa mundo. May nangyayari sa mundo. Dahil darating ang panahon, maghahari si Antichrist. Darating ang panahon, pag hindi ka nagpatatak, mark of the beast, hindi ka makakabili, hindi ka makakatravel, pag wala kang tatak ng halimaw. Kaya po, wake up habang may chance pa tayo, magbasa ng Biblia. Ihanda ang mga sarili. Come to Jesus Christ. Accept Him as your Lord and Savior before it's too late, because Jesus Christ died for you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya po hindi kami nahihiya. Do not be ashamed to share God news. Do not be ashamed to share Jesus Christ. Because Jesus Christ is the one who saved you. Pwede nyo kami tawanan. Sige, tumawa kayo. Pero paparusahan ng Diyos sa mga tumatawa, sa mga katulad namin na nangangaral. Huwag niyong hamunin ang Panginoon. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng buhay kung maniniwala ka sa salita ng Diyos. Pero kung imamak mo si Jesus Christ, tutulot ka doon sa mga bansa na iminamak si Jesus Christ, anong nangyayari? Bumabaha. Dahil ang Panginoon ay judge. Nawa po, wag tayo mapasama doon sa maminamak si Jesus Christ, nire-reject si Jesus Christ, upang hindi natin maranasan ang kaparusahan na darating sa mundong ito na hindi pa nararanasan. Pag dumating yung Great Tribulation, iiyak kayo, pero huli na, dahil hindi nyo pinapansin ang panawagan ng Diyos, katulad nung time ni Noah. Makikita natin sa huling panahon yung mga nakasulat sa Biblia. Pero huli na. Pero ngayon, binibigyan tayo ng chance ng Panginoon para mag-prepare, magsisi, manumbalik, tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kami po ay hindi nagsasawa na magbahagi. Kahit isa min lamang ay maligtas, tuwan-tuwa na yung mga anghel sa langit. Kaya nga sabi po doon, ang kaligtasan ay para sa lahat, hindi po namimili ang Panginoon. Hindi po namimili ang Diyos. Napakaganda ng plano ng Diyos. Jeremiah 29:11, for I know the plans for you, plans to give you hope, plans to give you future, and not to harm you. Hindi plano ng Diyos na ipahamak ka, pero si Satanas ang trabaho, ipahamak ang tao. Pero ang Panginoon ay mapagmahal. Ulit-ulitin namin sa inyo ng buong puso na mahal kayo ng Diyos. Matagal nang naghihintay ang Diyos sa inyo. Anong ginagawa nyo? Ini-ignore nyo. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay naandyan pa rin. Hindi nagsasawa, nagpapadala ng magmamahal. Mga ngaral na sasabihin sa inyo, mahal ka ni Jesus Christ, ayaw kang mapahamak, kaya come back, repent, be born again to see the kingdom of God. Kaya po, sabi doon, napakaliwanag, John 3:3, you must be born again to see the kingdom of God. Yung pala ang susi to go to heaven. To be born again Christian. None other than the Bible said. Kaya lang, nakakalungkot ang mga tao. Yung gusto ng Diyos na maging born again, inaayawan ng mga tao. Hindi nila alam, yung pala yung daan papunta sa langit. You must be born again to see the kingdom of God. Unless one is born again, you cannot see the kingdom of God. It is clear written in the Bible. Wake up, wake up. Nilalakasan ko po ha, hindi po ako galit. Kailangan po kasi nalakasan kasi ang daming tao. Para po marinig at mag-sink sa puso niyo. The truth set us free. But tatawa ka, tutuwa ka kapag natanggap mo yung kaligtasan na offer ng Diyos. Lulundag ka sa tuwa dahil iniligtas ka ng Panginoon. Kaya po yun yung parati namin sinasabi, Jesus love you, Jesus die for you. Hindi siya namimili. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya po siya patuloy na nagpapadala ng mga ngaral. Alam niyo po,
Kapag ang mga tao ay tumanggap na kay Jesus Christ, hindi nyo na po kami makikita dito. Why we are here? Because marami pang tao na ayaw tanggapin si Kristo. Yun po yung katotohanan. Kaya kami nangangaral, bakit ang mga tao ayaw maniwala na si Jesus Christ yung Savior? Kaya maliban na kayo ay maligtas, makikita nyo kami at maririnig hanggang sa kayo ay makasumpong ng kaligtasan. Para yung pangako ng Diyos maranasan yun ni naman. Ano po? Kaya sa gabing ito, salamat po sa inyong pakikinig. Alam ko po na kayo'y nakakarinig, nakakapanood sa YouTube. Matatalino po ang mga Pilipino. Yung nanonood ng YouTube, ang dami sa YouTube na mababasa. Yung left behind, yung mga impyerno, yung langit, nandun. Search to see the truth. Mag-search po tayo para hindi po tayo mangmang. Tandaan natin, yung mga taong mangmang, yung mga hindi nagbabasa ng Biblia, pero matalino ka kapag nagbasa ka ng Biblia. Sabi doon, ang taong matalino yung mga nagbabasa ng Biblia at yung salita ng Diyos ipinapamuhay. Kung gusto natin na magkaroon ng kapayapaan, peace with God, kailangan mo ang salita ng Diyos. Kailangan mong tanggapin ang banal na Espiritu para bigyan ka ng kapayapaan. Kailangan natin makipagkasundo sa Diyos. Alam nyo, maliban na kayo born again Christian, anong tingin sa atin ng Diyos? Kaaway. Why? Because of sin. That is the truth, mga ate kuya. Maliban na kayo born again Christian, hindi ka magiging anak ng Diyos. Kaaway ka ng Diyos. Kaya po, it's time to come back to Jesus Christ para matanggap mo yung buhay na walang hanggan. Kung mga born again na kayo, manatili kayo kay Kristo. Ang magtitiis hanggang wakas, ang maliligtas. Pero kapag umalis ka ka pananampalataya kay Kristo, nanlamig ka, hindi mo mararanasan yung pangako ng Diyos na buhay sa langit. Dahil sa huling panahon, magkakaroon ng apostasy. Apostasy, ibig sabihin, yung mga tao ayaw naman ng palataya kay Jesus Christ, lalayo. Kasi dadayaan ni Satanas. Mandaraya si Satanas, ha? Kung ano-anong ilalagay sa inyong mga tenga, kasinungalingan. Once na kayo nakarinig ng mga kasinungalingan, lahat ng kasinungalingan, negative, kasamaan, galing yan kay Satanas. Pero kapag nakarinig kayo ng mga salita ng Diyos, na mahal ka ng Diyos, may pag-asa pa, may buhay na walang hanggan, galing yan kay Jesus Christ. Ang mundong ito, dalawa lang. Galing sa Diyos, galing kay Satanas. Kayo ang pipili, kay Jesus Christ o kay Satanas ka. Piliin natin si Jesus Christ, dahil inalay niya ang kanyang buhay sa iyo at sa akin. Kaya habang may pagkakataon, today is the day of your salvation. Ito yung araw ng kaligtasan mo. Baka bukas, wala ka na, paano naman. Huwag na huwag po tayong mamamatay na hindi tayo nagsisisi, hindi natin tinatanggap si Jesus, kasi kawawa po tayo. The Bible said, kapag namatay ang isang tao na hindi nakipagkasundo sa Diyos, hindi nakahingi ng kapatawaran, diretso sa impyerno. Yun po yung katotohanan. Kaya po, pinapaalala namin kayo, mahal kayo ng Diyos, wag pong magmatigas ang ating puso. Kaya po sa gabing ito, 3 M. Kung gusto natin na iligtas tayo ng Panginoon, unang M, magsisi tayo sa ating kasalanan. Bakit? Lahat naman tayo makasalanan, ha? Walang hindi. So ang gagawin lang natin, magsisi, Lord, patawad po ako'y makasalanan. Iligtas mo po ang aking kaluluwa. Idedeklara natin para tayo patawarin. Buong puso po, ha? Hindi po yung pagsisisi na nalabas lang sa ilong. Kailangan sa puso yung pagsisisi. May pagbabago ng buhay. Pangalawang M, manampalataya. Sabi doon, call upon the name of the Lord and be saved. Kapag tumawag tayo kay Jesus Christ, may chance ka na iligtas ka. Pero sinong tinatawagan natin ngayon? Boyfriend, asawa, pera, katektok. Doon na kayo tumawag kay Jesus Christ. Because there's a power in the name of Jesus. He will save you. He loves you so much. And He will bring you to heaven. If you have faith in Him. Oh, di manampalataya tayo kay Jesus Christ, hindi kung kanino. Yun po yung pangalawang gagawin natin. Manampalataya kay Jesus Christ.
Sa panahon natin, kung kani-kanino natin bininibay panampalataya, sa mga riboto, sa mga bato, sa pera, sa asawa, sa kayamanan. Kaya sabi ng Biblia, si Kristo ang panampalatayahan mo para maligtas. God bless po. Ang hinahanap ng Diyos, tandaan niyo po ha, ang hinahanap ng Diyos, yung may sakit. Kaya po kami naandito para hanapin kayo na may sakit. Eh lahat ng tao may sakit. Anong sakit natin? Kasalanan. God is holy. So yung kasalanan natin ang nagpapahiwalay sa Panginoon. So once na tayo nagsisi, manampalataya, ililigtas ka po, maniwala ka. Maniwala ka. Believe and you will receive the miracle in life. Pangatlo pong gagawin natin. Once na nagsisi na tayo, nanampalataya, manatili tayo habang hinahantay natin ang pagbabalik ng Diyos. Babalik po ang Diyos, maniwala po kayo. May rapture po. Kaya pagdating na yon, kung kayo matalino, panoorin nyo yung left behind. At unawain nyo, mangyayari yun sa buong mundo. Mayroon pang great tribulation. Kahirapan na hindi dinadanas ng tao. Kaya, magbasa ng Biblia, pahayag 13. Mga mangyayari po yan padating. Sa Mateo 24, nangyayari na yung baha, lahar, sunog, dini, sunog doon, patayan doon. May robot din, may mga virus na ginagawa, kung ano-ano. Nangyayari na po. Digmaan dini, digmaan doon. Yan po ay sinyal na babalik ang Panginoon. At ang pinakahuli, na magiging tanda na babalik ang Diyos, sabi doon, ibahagi ang mabuting balita, all the nation, every nation, Amerika, Canada, kahit anong bansa yan, kailangan ipangaral si Kristo upang tuluyang makabalik ang Panginoon. Kaya po yun yung gagawin natin. Kung gusto natin maligtas, 3 bagay. Magsisi, manampalataya, at manatili. Kaya po, salamat po sa mga tumanggap ng babasahin. Basahin niyo po at bibigyan po kayo ng pagkakataon ng Panginoon na maligtas. Salamat po, mananalangin po ako. Bago kami umalis, dahil naibahagi na ang kaligtasan, basta po makarinig ang mga tao ng kaligtasan. Sapat na po yun, dahil ang Diyos ang magliligtas. Kami po, hindi namin kayo maliligtas. Kami lamang po yung tagapagsalita. Dahil ang Diyos ang magliligtas sa amin, sa atin, kung tayo ay manumbalik sa Kanya. Mananalangin po ako ng panalangin ng pagsisisi o kaligtasan. Taos po sa puso, kung may nanalangin, salamat. Kung wala, wala po kaming magagawa. Yung mga nakatayo dyan, kung gusto niyong manalangin, i-honor ng Diyos ang puso mo. Nababasa ng Diyos ang puso mo, ang isip ko. Walang maitatago sa Diyos, kilalang kilala ka ng Diyos. Alam niya ang buo niyang pagkatao, kilala niya ang buo mong pagkatao. Alam niya, dahil sa sinapupunan pa lang, kilala ka ng Diyos. Alam niya kung kailan ang birthday mo. Alam niya kung kailan ka kukunin. Sabi sa Awit 139, sa sinapupunan pa lang ng nanay, alam na niya kung sino ka. Kaya wala tayong may tatago. Kaya, ina-encourage po namin kayo. Si Jesus Christ po ang aming binibigay sa inyo. Wala pong kung ano paman. Silver or gold, I don't have, but I have Jesus Christ na siyang magbibigay ng kaligtasan. Magpe-pray po ako ng kaligtasan. Ama, sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Lumalapit po ako sa gabing ito. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Hindi ko po kayang mapunta sa langit. Sa mga oras na to, patawarin mo ako sa lahat ng aking kasalanan. Nagsisisi ako. Nananampalataya po ako na si Jesus ay namatay sa krus at tinatanggap po siya ng buong puso bilang Diyos ko at personal na tagapagligtas ng kaluluwa. Panginoon, isulat mo nga po ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa pagbabalik mo, kami po ay isasama mo sa langit. Maraming salamat po. Tulungan mo po ako na mabuhay, na matuwid, kaya-aya sa harapan ng Diyos upang sa takdang panahon kami ay babalikan mo. Maraming salamat po, Ama. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Salamat po sa mga nanalangin ng tao sa puso.
may pabor po kayo sa Lord. At mananalangin na po ako ng benediksyon pag tatapos. Amen.